Good afternoon, Romanians, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa anumang sulok ng mundo. I pray na nasa mabuti pong kalagayan ang lahat. Ako nga po pala si Pastora Iris de la Cruz at nakadeploy po ako dito sa lugar ng Baguio. Camping na. Excited na ba ang lahat? 4 na tulog na lang po, mga kapatid. Ano nga po ba ang sinasabi ng Biblia about sa camp meetings? Last week po, ang gaganda ng mga shinare ng mga pastor natin. Amen po. At ngayon naman po, may mga karagdagang verses lang po akong babanggitin at sabay-sabay po nating alamin. Makipagbukasan po kayo sa akin sa Exodus chapter 33 verse 7. Nakalagay po dito, nakaugalian na ni Moises na itayo ang tolda malayo sa kampo. Ang toldang ito ay tinatawag na tolda ng tipanan. Pumupunta sa toldang ito ang sino mang gustong malaman ang kalooban ng Diyos. Take note po. Ang sino mang gustong malaman ang kalooban ng Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, sa lugar na yon, may kasagutan. Sa lugar pong iyon, may katugunan. Tingnan naman po natin ang sinasabi ng New Testament. Makipagbukasan po kayong muli sa Hebrews chapter 13 verse 13. Kaya lumapit kayo kay Jesus sa labas ng bayan at makibahagi sa tiniis niyang kahihiyan. Alam niyo po, ang verse na ito ay nagpapakita na kung gaano ka-loyal kay Jesus. Bakit nga ba kailangang lumabas ng bayan? Bakit nga ba kailangan po natin mag-camping? Ang camp meetings po natin ay nagpo-provide ng dedicated time for spiritual renewal. Ang camp meetings po natin ay nagpapalakas ng pananampalataya po natin through Scripture. At ang camp meetings po ay nakakatulong para hindi po tayo ma-burnout. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Burnout ka na ba? Kapag tayo po ay nasa camping, malalaman po natin ang specific na will ng Diyos sa atin. Sa camping po, malakas ang anointing. Sa camping po, mas mabilis po nating mapapakinggan kung ano yung sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. At sa mga nanghihina na, nare-renew po ang ating paglilingkod. Ako po naniniwala na ang lahat po tayo ay bunga ng camping. Alam niyo po, 20 years na po akong nagka-camp at ang Diyos ay hindi pumapalya sa pagkilos niya. Ang Diyos po ay hindi pumapalya sa pakikipag-usap niya. At ang Diyos ay hindi pumapalya sa pagpapaalala. Naalala ko po noon, first time ko pong mag-camp, may sinabi na po agad si Pastor Boy sa amin. Altar calling po kasi yun. At yung time na pinahiwalay niya, yung something na 2 linya po yun eh. Yung kabilang linya dito at yung iba naman dito. Ngayon, ang natatandaan ko po, nasa kanan po ko noon. At ang sabi po ni Pastor Boy sa mga pastor po namin, ang sabi niya, kailangan silang ingatan, kailangan silang alagaan kasi may plano ang Diyos na nakalaan. At alam niyo po, kung natatandaan ko po yung time na yung mga tao, actually madami kami nun eh. Pero ang natatandaan ko po nun ay 4 lang kami. Natatandaan ko lang siya na something na kilala ko yung iba. Pero sa 4 pong iyon, 3 na lang po kami na nagpapatuloy. Alam niyo po, kung ipagdadamot po natin sa Diyos ang 3 araw para maka-fellowship siya, marami po tayong mamimiss. At alam din naman po natin na ang kalaki po ng camping ay mga hadlang. Amen po. Nandyan po yung mga hindi pagpayag ng parents. At alam niyo po before, kapag ako po ay nagpapaalam sa tatay ko, nung siya po ay nabubuhay pa, yung mama ko po kasi, yung nanay ko po kasi,
Basta pumayag na yung papa ko, okay na siya. At alam niyo po, 2 words lang yung hinihintay ko sa tatay ko. Magpapaalam ako, syempre magpe-pray muna. Kailangan ipagpe-pray muna to. Kailangan sabihin muna kay pastor, kay pastora na pakisama po sa prayer. Gusto ko pong sumama ng camping. Gusto ko pong payagan ako ng magulang ko. At alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, 2 words lang ang hinihintay ko sa tatay ko. Yung words na, bahala ka. Kapag sinabi niya pong bahala ka, ang gagawin ko po noon, mag-iimpake na ako, masayang-masaya na po ako noon. Kasi sabi niya, bahala ako eh. O di, sasama ako ng camping. At nandyan din po yung mga exam, andyan yung schoolworks. At alam niyo po, hindi po mapalya ang Diyos na magbigay ng miracle sa bagay na yan. At naalala ko po dati, nung nagpapaalam po kami, kasi summer camp po yun. At before po kasi ng summer, syempre nandun yung mga kailangan ng exam, kailangan ng may mga pipirmahan pa, yung mga clearance, ganyan. At naalala ko po dati, napanaginipan po ako ng teacher ko. Ngayon, sabi niya, napanaginipan kita. Sabi niya gano'n. Syempre ako naman po. Actually, ang sabi niya nga sa akin, hindi pa naginip eh. Sabi niya, nakita kita kagabi. Sabi niya gano'n. Ngayon, ako po, kinakabahan ako. Kasi, saan niya ako nakita? Bahay, school, church. Nung nag-aaral po ako, bahay, school, church. Tapos, babalik na naman sa bahay, kinabukasan school. Pag-uwi ng school, pag-uwi sa bahay, kakain lang. Tapos, pupunta ulit ng simbahan, magpe-pray. Ganun lang po yung routine ko. Hindi po ako galang tao. Ngayon, alam niyo po, nagulat ako, kinakabahan ako kasi saan ako nakita ng teacher ko? Ngayon, alam niyo pong sabi niya, nakita kita kagabi. Nagpapaalam ka sa akin na mauuna ka ng mag-exam. Ngayon, medyo po yung teacher ko po kasi na yun, advisor po namin. At teacher din po namin siya sa math subject. Ngayon, medyo close po namin kasi medyo kalog-kalog po siya. Ngayon, alam niyo po, sabi niya sa akin, nagpapaalam daw ako something. Ngayon, sabi ko, hindi ko naman po kayo nakausap kagabi. Pero yun po pala, napanaginipan niya ako na nagpapaalam daw po ako na mauuna ng mag-exam kasi may pupuntahan na hindi ko daw nasabi kung saan, pero may pupuntahan daw ako. Ngayon, alam niyo po, doon ko na sinegwe yan. Sabi ko, sir, kasi meron kaming camping sa church. Okay lang bang mauna po akong mag-exam? At alam niyo po, napaka-imposible po ng bagay na yun. Pero pumayag po siya. At ang nakakatawa pa po dito, yung teacher ko po na yun, yung ibang mga kasama ko po sa, hindi ko naman kaklase, schoolmate ko, pero ka-churchmate ko, pinagpaalam ko na din po. At sabay-sabay po kaming nauna. Ngayon, ang sabi niya lang po sa amin, wag na daw po namin sasabihin sa iba kung ano yung nilalaman ng test paper. At to make the story short, long story short, nakapag-camping po kami. At hindi lang po ako, kundi yung mga ka-churchmate ko, na same po kami ng school. Ngayon, sabi ko nga po sa inyo, mga hadlang sa camping, pero ang Diyos hindi po pumapalya para bigyan tayo ng isang miracle. At meron pa po dito, sabi niya, isa pang hadlang, ito pong, syempre, itong weather. Kaya nga po, hindi tayo natuloy last week. Gawa po ng may baha, hindi magandang panahon. Pero alam niyo po, nakakatuwa po kasi last week lang to eh. Meron pong nag-share sa akin na pastor. Kausap niya daw po yung member niya. Ngayon, itong pastor na to, kinumusta yung member. Ngayon, sabi niya, kumusta ka? Ngayon, syempre, ito pong member, nag-reply siya. Sabi niya, I'm good, pastora, okay lang ako. Nag-English pa nga, sabi niya, I'm excited for tomorrow's event. Kasi kinabukasan na po yung camping. Something na Wednesday po silang magka-chat noon. Yun pala, etong member, dahil bago po yung account niya, hindi po siya kasama dun sa GC. At dun sa GC, na-announce na wala pong camp. Na-announce na na-move yung camping. Ngayon, ito pong member, excited siya.
Pero alam niyo po, ang sabi ng pastor, nako, na-move yung camping natin. Siguro next week na yung camp natin at mag-ready ka na lang muna. Ngayon, alam niyo po, natawa daw po siya. Even po ako, nung sinashare niya sa akin yun, natawa ko. Kasi alam niyo po, ang sagot ng member sa kanya, "Naku, pastora, nagkulang ng panalangin ang Remanyan." Yan, alam niyo po, noong unang nabasa ko yun, sabi ko, wow ha? Naka-prayer marathon ang mga workers. Naka-prayer marathon po ang buong Rema. And yet, nasabi niya na baka nagkulang ng panalangin ang Remanyan. Ngayon, alam niyo po, yun lang yung sagot ko. Sabi ko, wow ha? Sorry po, gumanan po ako. Pero alam niyo po, later on, biglang nag-sink in sa akin na, what if nagkulang nga tayo ng panalangin? What if totoo nga ang bagay na to? Kasi alam niyo po, naalala ko nung nag-online camping po tayo, in-announce din po sa atin na magkakaroon ng may mananalasa na masamang panahon at nakalagay po dun sa balita, binalitaan po tayo, na balita po yun, na Super Typhoon Signal number 5. At first time po itong mangyayari sa buong Pilipinas. Ngayon, camping na po yun. Online camp po tayo nun. Kasi pandemic pa, something na ganun. At alam niyo po, ang ginawa po natin, nag-pray po tayo, lahat po ng nasa camp, lahat po ng nasa church na. Something na first day po yun eh. First day ng camp or second day, di ko na po matandaan, i-correct nyo na lang po ako. Pero alam niyo po, 30 minutes po tayong nagtatravel. 30 minutes po tayong nagpe-pray. Alam niyo po ang nangyari after ng 30 minutes. Nawala po yung bagyo, lumihis yung bagyo at hindi na siya tatama sa bansang Pilipinas. Hindi po ba aksidente yun? Aksidente ba yung bagay na yun? Alam naman po natin na walang aksidente sa Diyos. At hinihikayat po namin ang bawat isa na dumalo po tayo sa camping sa darating po na Friday, August 28 hanggang 31. At syempre po, hinihikayat din po namin kayo, hinihikayat po namin ang bawat isa, tayo pong lahat, sama-sama po natin ipanalangin ng katagumpayan ng event na ito dahil ang Diyos po ang backup natin. At ang katagumpayan po ng camping na ito at yung maganda at maaliwalas na panahon. Magkita-kita po tayo ng lahat. Salamat po sa inyong lahat. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Lord, excited kami na makasama ka namin sa camping. Hinihiling namin, O Diyos, ang kaayusan. Hinihiling namin, Panginoon, ang magandang daloy ng anointing. Hinihiling namin, Panginoon, ang pagsama mo sa lugar ng Marikina, O Diyos. At Lord, punuin mo yung puso namin ng kagalakan sa pagdalo sa gawain mo ito, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magkita-kita po tayong lahat sa Friday. God bless you po.